Kaya sa video na ito, babahagi ko sa inyo hindi lamang ang biyahe, kundi pati na rin ang kabuuang halaga ng aking nagastos sa aking pamasahe. Marami kasing nagtatanong kung magkano ang pamasahe papuntang Camotes Island kapag may kasama na motor na dala. Kaya para magkaroon kayo ng idea, samahan ko kayo sa bawat proseso mula Danao Port hanggang makarating tayo sa kabilang isla. So pagsusumahin na natin ang total na nagastos ko mula Danao Port to Consuelo Port, Camotes Island sa pamasahe ng motorsiklo, ang nabayaran ko ay pesos. Sa Danao Port wharfage fee ay pesos. Samantala Camotes Port wharfage fee ay pesos. Sa terminal fee ay free. Ang total sa aking nagastos ay pesos. Yo mga kamotor ko, samahan nyo ako sa bago na namang adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa kano kaya ang magastos ko papuntang Camotes Island dala ang aking motorsiklo. Gusto mo bang malaman? Samahan nyo ako mula dito hanggang sa huli. Huwag mo na kayong mag-skip dahil pakita ko sa inyo ang mga proseso at total na nagastos ko sa aking biyahe. Kung naghahanap ka ng murang paraan para makarating sa magandang isla ng Camotes Island, samahan mo ako sa biyahe kong ito na puno ng impormasyon at gabay na tiyak balang araw sa inyo makakatulong. Habang umaandar ang aking motor sa kalsada, unti-unti kong tinatamasa ang paligid sa tanawin at sariwang hangin. Ang aking pangunahing destinasyon ngayon ay ang Danao Port, kung saan matatagpuan ang sakayan papuntang Camotes Island na kilala sa magagandang pasyalan. Kahit isang gabi at isang araw lang ang aming bakasyon, gusto naming maranasan ang ganda ng isla at mapuntahan ang mga tourist spot na matagal na naming gustong makita. Kaya sa video na ito, babahagi ko sa inyo hindi lamang ang biyahe, kundi pati na rin ang kabuuang halaga ng aking nagastos sa aking pamasahe. Marami kasing nagtatanong kung magkano ang pamasahe papuntang Camotes Island kapag may kasama na motor na dala. Kaya para magkaroon kayo ng idea, samahan ko kayo sa bawat proseso mula Danao Port hanggang makarating tayo sa kabilang isla. Habang papalapit ako sa poblasyon ng City of Danao, ramdam ko ang excitement dahil malapit ko nang simulan ang aking unang hakbang sa karanasan ngayong araw. Nang makarating ako sa Danao Port, agad akong naghanap ng parking area para mailagay ng maayos ang aking motorsiklo. Pinili kong magpark sa likod ng The Sands Mall doon sa dulo dahil dito matatagpuan ang ticketing outlet na masasakyan ko na barko. Ang barkong ito ay Jumalia Shipping Corporation na nagsisilbing isa sa mga biyahe araw-araw papuntang Camotes Island na iyong destinasyon. Pagdating ko rito ay hapon na, kaya hindi pa nagsisimula ang kanilang pag-i-issue ng ticket para sa mga pasahero. Pero makikita mo na maayos ang sistema nila dahil nakapila ng maayos ang lahat na naghihintay na tao. Isa rin ako sa pumila dahil gusto kong masubukan kung gaano kabilis ang kanilang proseso sa pagkuha ng ticket. Maganda rin dito dahil may mga upuan para sa mga naghihintay at may electric fan ang gaan sa pakiramdam at hindi masyadong mainit. Ilang minuto lamang ang lumipas at nagsimula na silang magbigay ng ticket para sa mga pasahero, at dahil may dala akong motorsiklo, ang kabuuang nabayaran ko sa ticket na to ay 1,040 piso. Ang magandang balita dito ay walang bayad ang driver, libre na at malaking tipid ito. Pagkatapos kong makuha ang ticket, bumaba naman ako papunta sa kanilang wharfage fees ticketing area. Dito naman ako nagbayad ng karagdagang bayarin dahil kasama sa aking dala ang sarili kong motor papunta sa isla. Sa Danao Port, ang wharfage fee para sa motorsiklo ay 45 piso, samantala ang wharfage fee naman sa Camotes Port ay may bayad na 22 piso at 50 sentimo na kailangan mo rin bayaran dito para pagdating mo sa isla ay dire-diretso na. Kahit may pagbabago sa presyo dahil sa pagtaas ng gasolina, masasabi kong sulit pa rin ang halaga, lalo na hindi na kailangan magbayad ng hiwalay para sa driver, kaya malaking bagay ito para sa mga gustong mag-explore na mga rider. Matapos kong makumplito ang lahat ng ticket, agad kong kinuha ang aking motor para dalhin at ipasok ito sa loob ng pantalan. Ngunit bago ka makapasok sa loob, kailangan mo nang dumaan sa inspection ng kanilang gwardiya para masiguradong kumpleto ang mga dokumento ng mga sasakyan at motorsiklo. Sinuri nila ang ticket at kinuha rin ang kalahati ng wharfage ticket bilang bahagi sa kanilang proseso at seguridad. Pagkatapos ng inspeksyon, nakapasok ako sa loob ng pier at nakita ko ang malawak nilang parking area. Mapapansin mo na maluwag ang espasyo, kaya hindi mahirap maghanap ng tamang lugar para sa iyong sasakyan o motor na iparada. Habang nagpa-park ako, nakita ko ang malaking bangka na may biyahe papuntang Kawit Sunog, Camotes Island.
Nakakatuwang makita ng malapitan ang bangka na siyang magiging kasama namin sa pagtawid sa karagatan. Pagkatapos kong iparada ang aking motorsiklo, pumunta ako sa kanilang waiting area para maghintay ng tamang oras ng biyahe ko. Dito nagsisimula ang paghahanda ng mga pasahero bago silang tuluyang sumakay ng barko. Ngunit bago ka makapasok sa waiting area, kung ikaw ay regular na pasahero, kailangan mo magbayad dito ng terminal fee na 5 piso. Sa 10 years old and below ay free at sa senior citizen at PWD. At dahil may dala akong motorsiklo, hindi na ako pinabayad dito. Kailangan mo munang dumaan sa kanilang inspection officer para sa kaligtasan ng lahat ay mahalaga. Isa-isang chine-check ang mga bag at mga kahon na dala ng mga pasahero bago sila payagang pumasok sa loob. Pagkatapos ng bag inspection, dumaan naman ako sa kanilang checking officer for body inspection. Kapag ligtas at kumpleto na lahat, maaari ka nang pumasok at maghanap ng upuan dapat. Habang naghihintay ako sa loob ng waiting area, napansin ko na maayos ang kanilang pasilidad para sa mga nag-aabang na pasahero nila. Hindi ka gaanong mainip dito dahil may mga upuan, TV, electric fan na nagbibigay ginhawa habang naghihintay sa iyong sakay. Sinubukan ko ring tingnan ang kanilang comfort room at masasabi kong malinis naman ito at maayos gamitin ng mga biyahero. Para sa akin, mahalaga ang ganitong klase na pasilidad dahil malaking tulong ito lalo na kapag matagal ang paghihintay bago ang biyahe mo. Habang nakaupo ako, patuloy kong hinihintay ang pagdating ng barko na manggagaling pa mula sa Camotes Island na aming pupuntahan. Hindi pa man dumating ang barko, ramdam ko na ang excitement dahil malapit na magsimula ang aming pagtawid sa karagatan. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang makita ang barko na papalapit na sa Danao Port na may dalang panibagong pag-asa. Nang tuluyan nang dumating ang barkong Jumalia, agad naman naghanda ang mga crew para sa susunod na proseso ng biyahe nila. Ilang minuto lang ang lumipas at sila'y nag-anunsyo na maaari nang maganda ang lahat ng pasahero para sa boarding ng barko. At hito na pinakaaabang party ng aking adventure, ang oras na sasakay na ako sa barko kasama ang aking motor. Bago ako tuluyang pumasok sa barko, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na kumuha muna ng selfie dito. Simple man ang litrato, magiging magandang paalala ito ng unang hakbang ko sa Camotes Island patungo. Nang makapasok na ako sa barko, agad kong nakita ang mga crew na handang tumulong na mga pasahero may dalang sasakyan at motorsiklo. Sila ang nag-a-assist kung saan dapat ilagay ang aking motor upang masigurong ligtas ito habang nagbabiyahe at nasa gitna ng dagat ang barko. Kaya nais ko ring magbigay shoutout sa mga crew ng Jumalia dahil maayos sila makitungo at mababait sila. Pagkatapos maayos nakapark ang aking motor, makyat na ako sa taas sa passenger area para maghanap ng magandang pwesto na magiging komportable para sa aking biyahe. Maraming bakanting upuan kaya nakapili ako ng lugar kung saan maganda ang tanawin habang tinatahak namin ang malawak na karagatan. Habang naghihintay ako, unti-unti nang pinapasok ng mga crew ang iba-iba pang sasakyan hanggang makumpleto ang kanilang loading na may kasigaruduhan. Ilang minuto lang ang lumipas at natapos na ang paghanda para sa aming pag-alis papunta sa kabilang isla at sa wakas, umandar at umatras ng barko mula sa Danao Port papuntang Consuelo Port ng Camotes Island. Habang umaalis ang barko, makikita mo ang magagandang tanawin ng baybayin na unti-unting lumalayo sa aming likuran. Ang biyahe namin ay aabot ng halos 2.5 oras bago tuluyang makarating sa isla na aming pupuntahan na landas. Nang maglayag na ang barko, naisipan kong silipin muna ang CR nila dito para malaman kung maayos ba ang lagay. Mahalaga rin kasi ang malinis na palikuran, lalo na kung mahaba ang biyahe at gusto mong magiging komportable ang buong lakbay. Pagtingin ko sa loob, agad kong napansin na malinis ang sahig at walang kalat na nakalatag. Wala rin akong naamoy na hindi ka nais-nais, kaya malaking plus agad ang impresyon sa mga pasahero. Dahil dito, mas lalo akong nagkaroon ng tiwala sa kanilang serbisyo. Matapos ng ilang oras na paglalayag, unti-unti nang lumitaw ang tanawin ng Camotes Island, tila isang magandang larawan sa kalangitan. Nang papalapit na kami sa Consuelo Port, agad kong napansin ang malinaw at malinis na tubig ng dagat sa paligid ng pantalan. Makikita mo agad ang ganda ng kanilang karagatan at talaga namang nagbibigay na kakaibang saya sa mga bagong dating na turista. Bukod sa malinaw na tubig, makikita rin dito ang ilang barko na nakahanda na mag-transport para sa kanilang susunod na biyahe pabalik doon sa Danao Port. Nang tuluyan ng huminto ang barko sa pantalan, agad nang naghanda ang lahat ng pasahero para bumaba ng maayos sa kanilang direksyon. Isa rin ako sa mga naghanda dahil sabik na akong makuha ang aking motor at simulan ang pag-igot sa isla at magbakasyon. Pagbaba ko ng barko, agad kong hinahanap ang aking motor na maingat na nailagay ng mga crew. Habang nasa biyahe kami kanina at sinigurado na makuha ko na ito, dahan-dahan ko itong inilabas sa barko. Na makalabas na ako, inaayos ko muna ang aking mga gamit at dahil may inspection sa unahan, hinahanda ko na rin ang aking ticket. Mahalaga ang ganitong proseso dahil bahagi ito ng seguridad para masigurong maayos ang paglabas
paglabas ng bawat pasahero. Pinakita ko lang yung aking ticket sa gwardiya dito, hindi niya ako pinahinto at ako'y pinadiretso. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng aking biyahe mula Danao Port hanggang Consuelo Port na puno na bagong karanasan. Sana ay makatulong ang mga impormasyon na ibinabahagi ko tungkol sa pamasahe, proseso at dapat nyong malaman. So pagsusumahin na natin ang total na nagastos ko mula Danao Port to Consuelo Port, Camotes Island. Sa pamasahe ng motorsiklo, ang nabayaran ko ay 1,040 pesos. Sa Danao Port wharfage fee ay 45 pesos. Samantala Camotes Port wharfage fee ay 22.50 pesos. Sa terminal fee ay free. Ang total sa aking nagastos ay 1,107.50 pesos. Ang experience na to ay nangyari nung buwan ng Mayo 2026. Baka ngayon may adjustment na sa kanilang pamasahe at di na fix. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, alam mo na ang gagawin. Mag-follow, comment at like at share na rin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang Cebu Port Guides, updated at ready sa panel. Dahil ang goal natin ngayong taon, mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. At i-click na rin ang notification bell para sa bawat bagong upload ay makikita at hindi ma-miss ang tips, schedule at fare. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.